Hi Beshi! May nasagap ka bang chika na nasibak na raw sa pwesto si Senator Raffy Tulfo? Hindi lang yan. Pinagtulungan pa raw siyang patalsikin ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at ni Senate President Juan Miguel Zubiri. As a responsible chismosa, it's time to do some fact-checking. Welcome back sa another Fact or Cap episode kung saan ating i-verify kung totoo nga bang Senator Raffy Tulfo no more sa Senado. Matatanda ang inilabas ng Pulse Asian Nation Service Incorporation noong April 2 ang survey tungkol sa presidential bet for 2028 elections. Surprisingly, nangunguna si Senator Raffy Tulfo at second place naman si Vice President Sara Duterte. After 2 weeks sa mailabas ang survey, may kumalat na video sa YouTube mula sa content creator na si Pinas News Insider kung saan sibak na raw sa pwesto si Tulfo pagkatapos siyang pagkaisahan ni Zubiri at ni Marcoleta. Totoo nga ba? Well, hindi totoo ang mga pahayag na yon. Base sa Article 6, Section 3 ng 1987 Constitution, maaari lamang sibakin ng isang mambabatas kapag nagbotohan ng mga nasa Senado at isa sa tatlo ang sumang-ayong impeach ito. Nagkaroon ba ng botohan? Wala. Wala rin anumang ongoing na kasong kinakasangkutan si Tulfo na pwedeng maging basehan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Ngunit hindi ito ang unang beses na naibalitang na-impeach si Tulfo. February 26 ngayong taon, may kumalat na YouTube video claiming na natanggal siya sa pwesto dahil sa alegasyon ng kanyang pakikisabwatan sa korupsyon sa Senate Committee on Games and Amusement na siya rin pinapamunuan ni Tulfo. Dagdag pa nito, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pa raw ang mismong nag-utos ito. Wala ring katotohanan ang mga ito. Base sa ating Constitution, walang kapangyarihan ng presidente na mag-impeach ng senador dahil ang senators ay nasa ilalim ng legislative branch. Hay naku bestie! Kahit pa ulit-ulit na itong na-debunk, marami pa rin ang naniniwala. Kaya dito talaga pumapasok ang kahalaga ng fact-checking eh. Pwede mo rin namang i-search ang statement sa Google o sa government website, Facebook pages at iba pa. So Beshi, alam mo na bang fake news ang pinagmulan nito? Don't worry, I got you. As long as I'm here, I will help you na hindi ka na uli mauto ng fake news. Abangan ang mga susunod na episode ng Fact or Cap dito lamang sa Explain PH.